Hi guys! Nakalabas na kami. Ang ganda na ng weather. Ayan o. Dito Zion. Come on. Here. Yeah. Just sa sidewalk lang tayo. Ayan. So, good afternoon and welcome back to our YouTube channel. Ayan. Plus 15 kasi ngayon dito sa Calgary. Ito ang sikat ng araw. Taas. Ayan. Mag-aalas 6 na ng gabi. So, si Alwi nasa work pa. And then, andito ako sa bahay na with Zion. Kasi, yan, pag Friday, work from home na tayo. So, natapos na kanina ang ating work. Pinaliguan ko na si Zion. Kaya, time na para gumala-gala at maglakad. Yan, kasi sulitin natin yung weather. Alam nyo naman dito sa Calgary. Paiba-iba. Next week nga, meron na namang -10 eh. So, i-enjoy na natin tong plus 15. So actually mainit na yung sikat ng araw, pero naganto pa rin ako para kapag humangin hindi ka lalamigin. At balak nga namin ni Zion pumunta dito sa playground. Yan, malapit lang sa amin, para mas matagal kaming nakatambay sa labas. 'Di ba? Kasi pag gininaw tayo, mamaya mapauwi tayo agad. Ayan. So Zion, say hi to the vlog muna. Hi. Are you enjoying? Yeah. What's that? My scooter's skipping go right. Ay, pupunta sa right. Yeah. Oh, i-maintain mo lang na diretso. Okay? And then ito nga pala, shout out sa Ramos family, sis Ana. Ito yung binigay mong, pa-helmet, kasya kay Zion. So, can you go now? Yeah. Control it, diretso. Sabi niya kasi kumakanan. Ayan. So, pagka kanto naman, andyan na rin yung pa-playground. Konting lakad na lang. Yan o, diba nakikita nyo, basa yung ibang portion kasi natutunaw na yung yelo. Ayan, may mga yelo pa dito, pero dun sa kabila, guys, kasi dun yung, tirik ng araw, tunaw na. Dito naman sa side, yan, dito yung, hindi na aarawan masyado, kaya may Mommy, araw. Daddy, go here. Remember, Mommy. Aha. So, ngayon, scooter. O, dahan-dahan lang. O, ako na mauna. Yan, lakad muna tayo, guys. So, dito na tayo, guys, sa playground. Yan, pwede ko nang pabayaan talaga dito si Zion. Kasi doon kanina, di ba, malapit tayo sa highway. So, at least may sarili ng pathway dito si Zion. At kanya lang to, hindi napapasukin ng sasakyan to. So, dito na yung playground. Ang dami rin kids na naglalaro. Kasi nga, ang ganda ng weather. Zion, say hi to the vlog. Are you having fun? Hindi pa sanay. A dog? A duck? It's Dog noises. it's so noisy, right? It's a bird. Oh. Okay, go. Swinging in the swing. Okay. O, doon tayo. Diba? Lapit lang ito sa amin. So, mas mapapadalas na tayong lumabas ngayon kasi, guys, okay ng weather dito. Pero next week pala, lalamig ng konti. So, syempre, pipiliin lang natin yung days na pwede. Ayan, o. So, makikilaro muna dito si Zion. Ito nga pala yung basketball court, o. Tapos, merong mga kids na nagpiplay dito sa hill. Ayan. Hindi mo makontrol, dahan-dahan lang. Say okay po. Say okay po. The dog. Say okay po. Okay, pa. So, sinabihan ko si Alwin na nandito kami sa park. Bahala na siya kung susunod siya. Pero hindi naman kami magpapasundo dahil ang lapit lang naman ito sa bahay. Tapos may lake dito nga pala sa kabila. Pasilip natin mamaya. Just put it here. Park it. Where do you wanna play? I wanna go there. Go there, okay. Just park it there. Naghahanap pa ng parking. Kahit saan naman. Alright, go! Enjoy! Yeah, you can remove it and put it in your scooter. Can you take a
Go! And dito nakahanap ng pwesto si Zion. Gusto niya kasi ang playground. I need to find my dude like my queen. McQueen? Like the McQueen over here, but it's someone take it. Someone took it. Yeah. Okay. That's the scooter. Oh, same, right? That's the motor scooter. Yeah, motor scooter for big boys, okay? Ayan. Play-play muna ang ating bulinggit. Para nakawala sa hawla. Hindi kami makapunta kanina kasi nga nagtatrabaho pa ako. So, inantay ko muna talaga matapos ang work bago kami gumayak at lumabas dito sa aming playground. Oh, come on! Yay! Like a car. Like a race car. Okay. Masaya din, no? Right. Tapos overlooking, ano ba to? Frozen pa ba yung lake dito? Yeah. Ay, you're a monkey? Wee. It's so fun. It's so fun daw. Enjoy na enjoy. Kahit ito lang ang simpleng park namin. 'Di ba? Sundan natin dito. Mommy, Oh, may ABCD daw dito eh. Ayan pala yon. the bigger. Okay, go. Oh, it's over there. Mommy, this Yan, tumawag na si Alwin. up here. Naka-out na raw siya sa work. Pero yan, may dadaanan pa yon. At bibili ng something. Mommy, what? Yan, so sabi ko, kita na lang kami sa bahay. Kasi medyo malayo-layo pa siya eh. Alright. Is that cool? Rock, paper, scissors, sue. Okay. Rock, paper, scissors, sue. Okay. Catch you. I'm just gonna ride the- You won! Congratulations! I got one point. A few moments later. Ayan guys, so kwentuhan muna tayo habang ang aking bulinggit ay naglalaro dito sa harap ko. Ayan. Playground muna. And pagkwentuhan natin yung latest update ng IRCC dahil nga ito ay balak na nilang ireforma ang mga express entry programs. Yung nabanggit natin previously, yung CEC ay papalitan na. So which is yung Canadian Experience Class, yung FSW, Foreign Skilled Workers Class, and yung FST or yung Federal Skilled Trades Program. So basically yun yung tatlong pangunahing programa talaga na kung saan nagiging basehan ng IRCC na mag-invite for permanent residency. So ang tanong natin bakit ngayon ay gustong-gusto ng IRCC na ireforma ang express entry system ng Canada? So after the lapse of more than 10 years, kasi since 2015 ganito na yung express entry system ng Canada, ang gusto kasi nila ay mag-switch na at mag-focus sa pag-a-attract ng highly skilled, high-earning immigrants while returning sa sustainable immigration levels. So, parang magiging labanan na ito ng highly skilled and yung mga may matataas na sahod dito sa Canada. And then, sabi rin sa reforma naman na hindi tatanggalin yung mga category-based draws. So, yun yung proposal. So, pwede pa rin na magkaroon ng draw based on certain categories kahit hindi to highly skilled and high-earning occupation because their goal is to still bridge the gap and yung mga overlaps ng system. And then, syempre, ang goal nila, since nga babaguhin or i-improve yung system, ay i-modernize na din daw yung digital platform. Kasi, syempre, since 2015 pa ito, may mga questions doon or requirements na hindi na fit and gusto na nila i-simplify para maging easier na to sa mga applicants pati na rin sa mga businesses. So, yan guys, pauwi na tayo. Yan, natapos din. Kasi uwi na rin daw si Alwin. Kaya excited na rin si Zion makita ang kanyang daddy. Yan, dumadami pa nga lalo tao dito. Diba? Yan, 6:30 to 7 p.m. na. Let's go! Next time ulit Zion, no? Okay. Okay po. Say okay po. Here. I need to say, okay, mommy. Okay, Mommy.
So yun guys, uwi muna tayo at doon natin sa bahay pag-usapan yung mga proposed changes dito sa express entry system ng Canada. Ayan, kasi ang daming naglalaro doon. Iniisip ko baka hindi nyo na marinig. At syempre maingay habang naglalaro. So mamaya na lang ulit guys. 2,000 years later. Guys, nandito na tayo sa bahay. And napakasipag naman ng asawa ko. Ayun oh. Walang choice eh. Dumiretso na kasi siya dito. Sabi niya, umuwi na lang daw kami. Para hindi na siya umikot doon sa playground. Malapit lang din naman. Pero hindi siya kasi yung daanan ng highway, no. Nasa loob siya. Akala ko nga nandito na kayo. Wala na, alam mo, nag-CR break pa to si Zion. So, bumalik kami sa bahay. Tapos, bumalik ulit na naman kami doon. Kasi nabitin pa siya. Kasi diba nag-message na ako sa'yo na tawid na ako. Ayan. So, si Alwin may pasalubong na donut for Zion. Did you enjoy? Yeah? Tomorrow ulit? Basta maganda weather, okay? So, anong menu natin ngayon? Sinigang na bangus. Yan, sinigang na bangus. Iba naman. Yeah. Alright guys, so ituloy nga pala natin ang ating kwentuhan about doon sa proposed changes sa express entry system. So ito na guys, yung mga proposed reforms ng IRCC sa express entry system ng Canada. So nakakuha ko ng kodigo, nag-post na ang isang immigration lawyer via LinkedIn and very helpful din na meron din siyang illustration dito and yan yung ipapakita ko sa inyo. So credits to Carvajal Law. Yan, pinapanood ko din kasi si Attorney Carvajal dahil nag-share din siya ng mga magagandang information and updates sa mga webinars na ina-attendan ko. So, in terms of education, ayan, currently kasi, merong required na education for FSW na category. Pero yung ipopropose ngayon ay uniform na para sa lahat na mag-a-apply sa express entry, which is high school or equivalent. Basta meron tayong education credential assessment para yung high school na graduate tayo, for example, back in the Philippines, ay ma-assess dito as equivalent. So, kung nakaabot ka sa K-12, syempre, pwede yan ma-assess as high school equivalent dito. Pero kung nasa prior program ka, baka kailanganin mo pa ng additional upgrading para magkaroon ka ng equivalency for high school dito sa Canada. So, sa language, currently naman, iba-iba ang CLB requirement per category. So, FSW, dapat CLB 7, CEC, dapat level 5 to 7, and then FST, dapat 4 to 5. Pero ngayon, ang pinopropose ay gagawin na lang siyang uniform na CLB level 6. For all tiers and language areas. So, dapat sa lahat ng areas, whether reading, listening, speaking, and writing, dapat level 6 yan. And then, sa work experience naman, yun nga, iba-iba per category. So, 1 year continuous sa FSW currently, and then 1 year in Canada for CEC, and then 2 years in trade kapag FST. So, ang pinopropose naman ngayon, di ba, para mas simple na lang siya na requirement ay 1 year cumulative experience in tier 0 to 3 job within the last 3 years, whether Canadian experience yan or foreign experience. So, di ba, napaka-simple na yan. Ayaw na nilang pakomplikaduhin at iba-iba per category. So, para sa lahat na, ito yung dapat mong ma-meet. At least 1 year of cumulative experience sa tier 0 to 3 job within the last 3 years, whether Canadian experience or foreign experience. And then sa job offer, in case of FST, required siya. Pero sa pinopropose ngayon, hindi siya minimum eligibility requirement. So, hindi kailangan ng job offer. So, sa points grid kasi, currently sa express entry system, kailangan ka makamit ng 67 points under FSW. Pero sa pinopropose ngayon, syempre, since i-eliminate na yung FSW, CEC, and FST, yan, wala ng minimum points for points grid.
So, dako naman tayo sa pinopropose ng IRCC sa pagre-recalibrate ng CRS. Siyempre, di ba, sa express entry, meron tong point system. And yung points na yun, nakadepende yun sa certain factors. So, dito sa pinopropose nila, merong stay as is lang, merong babaguhin or i-adjust, and meron ding tatanggalin na points. So, when it comes to age, sabi naman natin, previously na rin, na-share natin, habang tumatanda ka, mas lalong nababawasan yung points mo. Kasi syempre, nakikita ng Canada na, syempre, as we age, nababawasan yung pwede nating i-contribute sa economy ng Canada. Syempre, walang babaguhin daw when it comes to age. Ganun pa rin yun na maximum 110 points ang pwedeng ibigay sa'yo. And then, when it comes to education, wala ring babaguhin. So, maximum 150 points pa rin yan. And then, when it comes to first official language, which is yung ating English language, so, proposed direction is no change pa rin. Second official language, no change pa rin. And dito na nga po magkakaroon ng pagbabago sa Canadian work experience. So, currently, nagkakaroon ng maximum 80 points kapag meron kang at least 5 years or more na Canadian work experience. Pero ngayon, babaguhin na yan. I-recalibrate yung scoring system. So, kailangan meron kang Canadian work experience plus high wage occupation experience or kaya at least a job offer with that high wage occupation. So, when it comes to job offer, alam nyo naman, last time, ni-remove na yan ng IRCC, di ba? Kahit meron kang LMIA, wala ka ng additional 50 points or 200 points. Pero ngayon, ang proposed direction ng IRCC is, pwede yang i-reintroduce kapag meron kang job offer as long as this is a high-wage occupation. So, that's the proposal. So, skills transferability, ayan, may enhance yan kapag nasa trade qualification siya. And then, provincial or territorial nomination, ito nga pala, no? Di ba? Kapag na-nominate ka ng province, and then under express entry siya, mabibigyan ka ng additional 600 points. So, sure na yun, in the next draw, kasama ka na. Pero ito ang sinasabi with the proposal. So, pwede itong tanggalin, ayan o, proposed removal, or pwedeng baguhin yung point system under this one. Kasi nga, sinasabi na nominated ka naman na ng province and then bakit pa magpo-points dito sa federal draw, 'di ba? So, pinag-iisipan nilang baguhin to or tanggalin. And then when it comes to French proficiency, kaya 'di ba sobrang nabuboost yung score sa kapag meron kang French language test, ay ang dami kasing binibigay ng CRS na points sa iyo. So, meron ka na ng second official language, meron ka pang French proficiency na may boost na 25 to 50 points. So, ang proposal ngayon ay tanggalin siya or i-modify yung scoring system dito. And then, dito rin, yung kapag graduate ka ng Canada, currently, nakaka-boost yun ng 15 to 30 points. Again, so with the current proposal, pinopropose ito na i-remove or i-modify yung points kapag graduate ka dito sa Canada. So, sibling in Canada din, ayan no, na nagbibigay ng additional 15 points. Pinopropose na rin itong i-remove or i-modify. So, pwedeng babaan na lang yung points kapag meron kang sibling in Canada or pwedeng tanggalin na rin to kasi yan nga, sa nabasa ko, walang study na nagsasabi na nakakadagdag talaga siya ng success dito sa Canada kung yung isang tao or individual ay may kapatid. Yan, di ba? Pwedeng nakakatulong with the expenses, yung sa pag-uumpisa mo sa Canada. Pero yun nga, nakikita naman nila yung long-term growth mo, hindi naman nakaka-guarantee na kapag may sibling in Canada ka, ay 100% successful ka. So, yung 15 points na yun ay pag-uusapan pa. And then, yung spousal points din na pwedeng ibigay sa'yo na maximum 40 points ay ito naman, pinopropose na totally tanggalin na. So, yun, di ba? Nakita nyo naman,
ang table, yan, coming from Carvajal Law. So, sinamarize niya lang din yung mga proposals na changes ng IRCC. So, yung key factors nga na pinopropose in summary for these changes sa express entry ay, syempre, magfo-focus sila or geared towards focusing sa high-wage occupation. So, magkakaroon ng points sa mga Canadian work experience or job offer kung yung occupation na yon ay nasa high wage and syempre, yung sahod mo ay mas mataas sa national median wage. So, meron ditong tinatawag or dinidiscuss silang mga thresholds na pinopropose, 1.3 times ng sahod, 1.5 times, or twice ng sahod ng national median. So, mostly applicable siya sa mga financial analysts, engineers and teachers, physicians, and professors. So, meron silang ipoprovide na list na mag-update yon regularly. And then, pinopropose din nga dito sa changes na to, yung Enhanced Canadian Licensure Registration. So, kung meron kang Certificate of Qualification sa mga, or Red Seal sa mga designated trades, ayan, mas marirecognize yan and mas i-improve nila yung scoring system for that one. And sinasabi din dito magfo-focus sila sa occupational versus individual earnings kasi ito yung madalas na abuso and nagkakaroon ng integrity risks kasi kapag pwedeng sabihin mo self-employed ka, ganito yung naging earnings mo, pwedeng prone yan sa pag-aabuso. Pwede mo kasing i-boost na lang yung iyong sahod para mag-qualify ka sa mga high wage, diba? Pero this one, yan, mas pa-prioritize nila yung mga occupation. So, kapag employed ka rather than self-employed. And finally, sinasabi din dito sa proposal, don't worry kasi yung category-based selection, it will remain. And this is just to provide flexibility sa mga French language draws. So, meron pa rin. And occupational shortages na beyond earnings potential. So, pwede rin kasi may mga low wage, diba, na occupation pa rin na is still in demand dito sa Canada. Kaya don't worry, yan, wag mawawala ng pag-asa kasi they are saying na yung mga category-based selection ay magi-stay pa rin. Alright, so yun guys, no, kaabang-abang talaga yung mga pagbabago na mangyayari sa express entry system ng Canada. Napakadami. So, yung binanggit ko guys ay proposal Hindi sinasabi doon na ito na talaga yung magiging changes. Or wala pa rin talagang timeline for the implementation if ever nga ito ay ma-approve ng mga stakeholders. As I've mentioned, magkakaroon pa rin ng discussion or consultation with the public and stakeholders. And ito na nga po yung lumalabas na current discussions ng IRCC with the immigration lawyers and consultants. So yun guys, no? Ano ba ang masasabi nyo sa mga proposed changes? Tingin nyo ba mas makakabuti siya or mas confused and mas nakaka-panic sa mga current na nasa pool? So, yan, give us your opinion. Please feel free to comment down below. And yon sa mga susunod pang update ay yan, i-share natin yon sa inyo guys. So, yun guys, I hope na nakatulong itong vlog na ito sa inyo at nag-enjoy rin kayo sa aming gala for today ni Zion sa playground. So, yun lang guys. We'll see you again on the next one. Peace!